Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at ito nga mga karibin natin, finish ka na BBM, BP Sara nagsalita na. Aba, kapapasok lang may babala si BP Sara, matutulad ka sa tatay mo BBM. Nako, bagsak na si BBM pero ayaw bumaba. Yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga karibin natin, palike naman po at pasubscribe ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at ito nga mga kababayan. Bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto nga mga kababayan, no, unahin na po natin to, si President Bongbong Marcos Jr. mga kababayan. Ayan, no? Ha? Ito po mga karibin natin ang balita. Sabi po dito, mga ahensya ng gobyerno, todo handa na sa bagyong Inday. Aba, opo todo na po ang paghahanda ng mga ahensya ng gobyerno sa bagyong Inday mga kababayan. Ayon po yan kay President Bongbong Marcos Jr. No? Pero teka lang, ano po bang mga paghahanda mga kababayan ang ginawa ng ating gobyerno? No? Kasi yung MMDA, mga kababayan, naghanda na po sila. Ito po. Ayan. Di ba? Ang galing po. Ito na po ang makabagong flood control, mga kababayan. Yan, no? Flood control, wrong. Flood barrier check. Ayan, mga kababayan. Sabi po dito ni Harry Roque, parang Lego lang, bangag talaga. Ayan, mga kababayan. Ano pong masasabi nyo dyan sa kanilang flood barrier or flood control na rin kung matatawagin yan, di ba? Kasi magko-control po yan ng tubig baha. Sana. Pero tingnan nyo naman, mukhang basura lang yata. Basura yata ang kinokontrol mga kababayan. Ayan na, di ba? Ayan na kasi walang disiplina ang tao. Baka sabihin nyo, hindi naman kasalanan ng presidente yan kasi kayo rin naman ang may kasalanan. Mali, mali. Kasalanan pa rin yan mga kababayan ng gobyerno. Bakit? Kung pinatutupad nila yung batas, di ba? Na pagkolekta ng basura, tamang pagtapon ng basura, hindi sana ganyan. Tingnan nyo naman yan mga kababayan. Di ba? Talagang matitigas talaga ang ulo ng mga Pilipino pero mas matigas dapat ang ating gobyerno pagdating po sa pagpapatupad ng mga batas na yan mga kababayan para hindi tayo magmukhang basura. Diba? Tingnan nyo, tingnan niyo mga basura na yan. Tapos, labas pa kayo ng labas ng bansa. Nag-aalok kayo na mag-invest dito sa Pilipinas. Yung mga foreigner. Diba? Tapos makikita ng mga foreigner, ganyan pala ang Pilipinas na binabaha ng basura. Aray ko po. Parang Manila Bay lang nung hindi pa inayos ni former President Duterte, diba? Nung wala pa po yung Dolomite Beach, ganyan-ganyang nakikita natin sa Manila Bay mga kababayan. No? Anyway, ito po ang komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Lloydie, nahawa na lahat ng nasasakupan niya. Lutang na rin. Ayan mga kababayan, napakatalino. Napakatalino ng mga ka-idea nito. Sabi po dito, ano ba tong admin na to? Sabi po ni Azrael. Ayan mga kababayan. Grabe talaga ito, no? Hindi natin alam kung saan napupunta yung pera natin kasi dapat may flood control tayo. Pero bakit ganyan? Flood barrier. Yan na siguro ang pinakabagong flood control nila, mga kababayan. Palpak na palpak, yan po ba, Mr. President, ang sinasabi mong paghahanda, todo handa, nasa bagyong Inday? Yan po ba ang sinasabi nyong todo na sa paghahanda sa bagyong Inday? Aray ko po. Sabi po dito ni Submit, congratulations BBM negative 27, aray ko po, para ipunin ang baha at magamit sa tag-init. Ayan po ang sabi ni President Bongbong, no? Handa pag nanakaw anumang oras. Ayan, grabe yung ating mga kababayan, yung mga comments nila, no? Hindi makakagalaw ng mabilis, walang budget. Kasi inaantay pa nila yung 2027 budget mga kababayan. Nako. Sabi pa po dito, kahit bahain, di nila tayo kakantiin. Bigyan lang sila ng maleta, dilawan, pinklawan. Ayan mga kababayan, ano po ang masasabi niyo dyan sa todo handa
na ang gobyerno sa Bagyong Inday. At ang paghahanda, ayan po ang paghahanda, mga kababayan. At eto mga karibyo natin, pasadahan din po natin tong si Abalos. Si Abalos mga kababayan, bagong Cabinet Secretary Abalos, target na ayusin ang bawat hinaing ng publiko. Aba, ang hinaing po ngayon ng publiko ay itong baha. Kaya mo po ba yung ayusin? Pag yan po ang hinaing ng taong bayan, babalik po tayo sa flood control mga karibyo natin, no? Whether you like it or not, Abalos, ang tumbok ng lahat ng hinanaing ng taong bayan ay flood control. Kaya mo po ba yung ayusin? Di ba? Kaya mo bang ayusin yung flood control? Kaya mo bang imbestigahan? Kaya mo bang may mapanagot sa flood control? Yung mga talagang mastermind, di ba? Ayun ang tanong ng taong bayan, kung talaga bang itong si Cabinet Secretary Abalos, no? Ay kaya niya bang ayusin yung mga hinanaing ng taong bayan? Kasi may presidente na po tayo no? Magdadagdag na naman ng paswelduhin ng taong bayan. Same lang naman yung ginagawa, di ba? Same lang naman yung function, no? Ng presidente. Bakit hindi na lang ang presidente? Total, wala naman po yatang silang masyadong ginagawa, mga kababayan. Sabi nga ni Antikla, araw-araw daw pong araw-araw na ang tawag dyan, araw-araw nagtatrabaho ang Panguling, binibisita yung iba't ibang lugar ng Pilipinas, di ba? Lagi daw si BBM araw-araw bumibisita sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Yun din ang magiging trabaho ni Abalos, aray ko po. Baka sa travel expenses pa lang ninyong dalawa, maubos na ang kaban ng bayan, di ba? Ito po ang komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Oshiro, kambal ngiwi si Tina at Maana. Pinag-isa ay tinamaan. Ayan mga kababayan. Sabi ni Christina, gidaginot pa jud ni Abalos ang remaining 2 years sa iyang amo na negative 27 na lang. Maipaabot ang maleta, sabi ni Benjo. At sabi naman ni Ricky, di na nga malinis sa Mandaluyong, dami adik dyan sa Additions Hills. Ayan mga kababayan. At tungkol sa maleta, kaya mo bang masolve? Yun ang tanong natin kanina, di ba? Kung kaya niya bang masolve itong mga nangyayaring mahiwagang maleta. Di ba? Hindi na mahiwaga kasi exposed na no? Kaya niya bang may mapanagot or something na, di ba? May magagawa ba siya dyan, mga karibin natin? Di ba? Bilang Cabinet Secretary. Ano pong masasabi niyo dyan, mga kababayan? Just comment down below. At ito po, pag-usapan din po natin itong si Soto, mga kababayan. Sabi po dito ni Atty. Rowena Guanzon, ayan si Soto, mga ka-review natin. Sabi po dito, nag-social media na lang kasi kahit ongoing pa lang ang trial, may hatol na siya. Ayan mga kababayan, may nag-social media na lang. Sabi po dito, bakit kaya tahimik si Tito Sen sa sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon? Di na ba kayang sagutin? Di na ba kayang sagutin? Pakisagot naman po, Tito Sen, kung bakit nag-social media ka na lang, di ba? Dahil nga, sabi ni Atty. Rowena Guanzon, may hatol ka na kahit ongoing pa lamang, di ba? Yung hearing na yan, impeachment trial na yan. Sabi niya nga, bakit pa natin kailangan sumunod sa rules, di ba? Mga technicalities, mga na yan, di ba? Impeach na si BP Sara. Yan lang naman talaga ang inaabangan nila dyan. Pero ang problema nga, problemado sila mga karibin natin dahil hindi po sila makakakuha ng 16 votes to convict Vice President Sara Duterte. Yan mga kababayan. Ano po ang masasabi niyo dyan? Just comment down below mga kababayan. At eto na nga, pasadahan na po natin yung video mga karibin natin. Pasok pa. Impeachment noong 2025, sinampahan na naman ng isa pa muling impeachment. Pinakulong ang kanyang chief of staff at kung ano-anong mga harassment ang ginawa. Pero bakit tila hindi tumatalab ang kahit na anong gawin ng administrasyon
na paninira laban kay Sara Duterte. Wala talaga. Hindi umuubra kasi si Sara Duterte ang kailangan natin. Correct. Si Sara Duterte at si Rodante Marcoleta ang kailangan ng Pilipinas. Ang hindi kailangan ng Pilipinas ay mga baklang bangag. Ang hindi kailangan ng Pilipinas si Bongbong Marcos, Correct. si Tambaluslos, si Ping Lacson, si Tutasen, at lahat ng mga magnanakaw, mga protektor na magnanakaw, yung mga tulpo. Hindi kailangan ng Pilipinas yung mga inayupak na yan. Sino pang hindi kailangan ng Pilipinas? Yung miyembro ng Tuadcom, yung miyembro ng prosecution. Sila ang hindi kailangan ng Pilipinas. Isa lang ang kailangan ng Pilipinas para magbago ito. Unang-una, siyempre, ang nasa itaas, ang Panginoon. Pangalawa, si Sara Duterte. Pag si Sara Duterte nakalusot, naku po, yan ang sinasabi Yari natin. kayo. Haig. Pero bakit parang mahal na mahal pa rin siya ng mga Pilipino? Siyempre, Ito po si Attorney Mike Operario. Pag-usapan natin yan. Sa akin nga pong mga assessment dito sa impeachment, sinasabi ko na sa inyo na sa aking pananaw, ito ay political harassment. Ito ay attempt nila upang to make sure na magiging mahina si Sara Duterte yun. Yun as ang akala nila. 28 years. Tawag dito yung meat tenderizer. Kasi ito yung mga sistemang tumatalab noon. Ginawa ito noon sa panahon ni Jejo Marbinay. Napahina siya ng administrasyon. Akala kasi nila si Jejo Mar ang magiging kalaban ni Mar Rojas. Pero nagkamali sila because sumulpot bigla si Rodrigo Duterte. At pagkalipas ng panahon, yung pagmamahal ng mga tao kay Rodrigo Duterte ay nanatili. At in fact, Tama. ito ay siya ang pinakamataas na may approval rating na bumabang presidente at 80%. Pagpaalis niya, nanatili ang loyalty ng mga tao kay Rodrigo Duterte. At ganoon din kay Sara Duterte. Tama. Ngayon nga pa, kahit na Mas minahal humarap siya pa sa nga sunod-sunod na pagbati ko sa kanya, and the black operations, ito pong susunod na itong impeachment, yung mga ilalabas pa nila, mag-expect pa kayo na marami pang mga negatibong, mga pasabog ang administrasyon laban kay Sara Duterte. Pero why is it not working? At ang Bakit parang nga ba? ang opposite pa ang nagiging epekto kasi ang Mas lalong rating minahal pa ni eh. Bongbong Marcos ang siyang pababa ng pababa Ayun at eh. hindi yung kay Sara Duterte. Ang hindi naiintindihan dito ng administrasyon Wala talaga is silang that naintindihan. like Digong, Sara Duterte is no longer Sara Duterte alone. Tama. Sara Duterte for many Filipinos is no longer just a person. Siya ay kumakatawan sa adhikain ng maraming mga Pilipino. Ang nais ng mga Pilipino, isang disenteng pamahalaan. Correct. Isang gobyernong hindi sila pagnanakawan. Correct. Isang kapulisan, institusyon ng ating kapulisan na lalaban sa Correct. sa droga. Ang mga pinuno na tunay na nagmamahal sa mga tao at may malasakit sa kanilang kapakanan. Yan ang naisin ng mga Pilipino. At yan ang nakikita nila kay Sara Duterte, kay Digong. Tama. At hindi nakikita sa inyo, kayong mga nasa Puro administrasyon. pagnanakaw yung nakikita Kaya sa kahit kanila. na ano ang gawin ninyo, hindi nyo mababaklas ang mga tao Hindi nyo sa isang adhikain o sa isang naisin. Pwede po mabaklas nyo sila sa tao, pero sa isang pananaw, sa aspirations ng mga Pilipino, yung common goal that we have, hindi mo pwedeng alisin ang mga tao dyan. At isang pagkakamali na targetin ninyo, yung representasyon ng mga pagnanais ng mga Pilipino. Kasi si Sara Duterte has become the flag bearer. Siya ay tagabitbit ng bandera. Kahit na pabagsakin niyo pa siya, mayroon at mayroon pang dadampot ng bandera at itataas ito muli. Sapagkat hindi niyo po pwedeng gibain o sirain ang tunay na naisin ng mga Pilipino. Kahit ilang senador ang ipakulong ninyo, kahit ilang Pilipino pa ang iharas ninyo, at eventually ay ipakulong nyo rin, hindi po makakalimot ang sambayan ng Pilipino. Alam namin ang pagkakaiba ng tunay na nagmamahal sa bayan Tama. at yung mga nagnanakaw Plastic. sa amin. Yung Pwede niyong bayaran yung mga matataas na mga tao. Correct. Pagbayad kayo ng marami pang mga abogado.
Pwede niyong lunurin sa maleta ang mga taong nakapaligid sa inyo. Pero hindi ang buong sambayan ng Pilipino. Matatalino na po ang mga tao. Tama. Matatalino na po ang mga iskombro. Hindi kami papalakpak sa pananakot ninyo at kabaliwan ninyo. Tama. Maaring naikulong nyo sina Senator Marcoleta, sina former Congressman Mike Defensor. Pwedeng nais nyong dalhin muli si Bato de la Rosa sa Hague at napuwersa siya na magtago dahil gusto nyong i-violate yung kanyang mga karapatan. Maaaring napadala nyo sa The Hague ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte. At ngayon, dahil nga sa inyong kapangyarihan, pwede ninyong paimbestigahan sa NBI, sampahan ng kaso ng impeachment ang Vice Presidente, pero isang bagay hindi nyo magagawa. Ang alisin sa puso ng mga tao ang pagmamahal Correct. sa mga pinunong kagaya nila. Kasi kahit kailan, hindi namin maililipat ang pagmamahal na yan sa inyo. Dahil wala pong tunay na kaibig-ibig sa inyong mga pinaggagawa. Tama. Dahil kaming mga iskombro, alam na namin ito. Kasi patuloy kaming nagmamasid, nakikilaw, nag-aaral. At alam naming lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. And we are the resistance. We are the resistance. We are. Nagtatago, pero kami daw ay politiko. Hindi po. Mga member po ng UPI. Yan. Nako. Diyan sila nag-e-enjoy mga ka-reaksyon. Pagtakpan nyo man ang inyong mga kasamahan, pero Magastos kayo ng 70 million yun. Ulitin natin. a day for a 120. 70. Magastos kayo ng 70 million a 70 day million for a a day. 125 million na sinasabi nung niluskay niya na actually galing din naman yan sa pondo ng presidente. Presidente. Correct. It doesn't make sense, no? Yung 140 million, sana marami nang natulungang mga nakaratay ngayon sa ospital. Oh, di ba? Kada hearing daw 70 million mga ka-reaction ha. Grabe. Kada hearing ano ba 'yan? Kada hearing 70 million, grabe naman. Itong nangyaring impeachment or yung dalawang impeachment na actually. Ito mga ka-reaction ha. Dito, ito po yung part 2 natin para hindi po kayo malito. Part 2 po ito nung part 1. Siyempre, part 2 ng part 1. Ano ba naman? Part 2 ng part 1. Ito po mga ka-reaction. Pakinggan natin. 2025 at saka ngayon 2026. Ngayon balikan natin yung mga nangyari. Paano ba ito nagsimula? Pwede nyo po bang isa-isahin, madam, kung saan nagsimula ito and then ano yung progression? Oo, sige. Maraming salamat sa pagkakataon, no. Unahin ko, pag-usapan natin yung confidential funds dahil doon na pinaiikot ng mga members ng House of Representatives yung kanilang impeachment ko, no, sa akin. At meron kasing mga miyembro ng House of Representatives nagsasabi na tapos na sana ito kung sumagot lang siya sa amin noon. Tapos na sana ito kung nagsalita lang siya noon. Pero hindi kasi makatotohanan yung sinasabi nila na hindi ako sumagot. Kasi kung maalala ninyo, noong nagbukas sila ng hearings in aid kuno of legislation sa Committee on Governance ng House of Representatives, makikita nyo doon, noong unang-unang hearing, nandoon ako para sumagot. Nagbigay ako ng opening speech. Sinabi ko sa kanila na ito ay fishing expedition sa kawalan ninyo ng ebidensya sa paggamit ng confidential funds. Tapos, ginawa nilang malaking issue yung hindi ko pag-oath. Hindi malaking issue yon dahil nakalagay sa rules nila
at binasa ko pa ulit-ulit yung rules ng House of Representatives, kinonsulta ko pa ang isang abogado, dalawa kami nag-usap. Sabi ko, nakalagay dito, witness lang ang mag-oath. Ang resource persons ay hindi kailangan mag-oath. Pwede kang mag-cooperate, pwede kang sumagot, pwede kang magsalita, pero hindi mo kailangan mag-oath. So yun yung pinaglalaban ko doon. Kasi may rules kayo, sundin naman natin kung ano yung rules ng House of Representatives. Pero gusto talaga nila mag-oath ako, umupo ako doon, at kahit ni isang tanong, wala silang ibinigay sa akin. Napapansin ko na lahat ng tanong nila doon na sa ibang resource persons. So nagpaalam ako kasi sinasayang nila yung oras ko doon eh. So nagpaalam ako sa chairman ng chairperson ng Committee on Good Governance. At sinabi ko, alis na ako. Maayos naman siyang nagsabi na, okay, sige, alis ka na. Ni-release niya ako, pinaalis niya ako, nagpaalam ako maayos. Kung yung pangalawa, kung maalala ninyo, pangalawang pagpunta ko doon, ay nandoon ako para umappear ulit sa kanilang hearing. At umupo ako doon at sinamahan ko yung mga Office of the Vice President personnel na nagdesisyon na pumunta sa hearings. Tapos, syempre, walang dumidepensa doon sa mga kasamahan ko sa OVP. Ang nangyayari kasi kapag ordinaryo ka na empleyado ng gobyerno o ordinaryo ka na mamamayan, hindi ka pwedeng magsalita doon na ikaw yung tama. Lagi yung congressman yung tama at hindi ka na pwede magsalita kapag sinabi nilang hindi ka na pwede magsalita. So sinabi ko sa kanila na walang dumidepensa sa Office of the Vice President. So hinamon nila ako. Sabi nila, o sige, pagsalitain ka namin kapag nag-oath ka. So nag-oath ako. Noong nag-oath ako, pinaupo nila ako balik, tapos wala na naman silang tanong. Kahit isang tanong. Noong nag-collapse na yung isang kasamahan namin, si Acosta, doon ako nagpaalam ulit. Sabi ko, alis na ako. Kasi kailangan ko puntahan sa hospital. Yung kasama ko, pumayag naman sila na umalis ako. Na wala silang kahit isang tanong. Ang totoo niyan, wala silang maitanong sa akin kasi hindi handa yung script nila sa mga tanong. Kung makikita nyo sa mga hearings nila, may binabasa yan sila na script. At yung script na yon, gawa yon ng abogado. Kasi nga, isa siyang fishing expedition for evidence. Naghahanap sila ng kung ano yung pwede nilang gawing ebidensya. Kaya sila nagbabasa. Kapag wala doon, hindi nila masabi. Kasi lahat yan, nakikita nyo, binabasa lang nila. Base sa kung ano yung sinabi ng abogado na itanong ninyo. Kasi ito yung kailangan namin na ebidensya. Na ito din yung sinasabi ko lagi sa lahat ng abogado. Hindi ka pwedeng magbukas ng in aid of legislation, tapos gagamitin mo yung kapangyarihan ng committee na yon para ka kumuha ng ebidensya at sasabihin mo, ay, ito yung kamalian. Nakikita na namin. Hindi pwede yun. So, yun yung sinasabi ko na, na hindi totoo, na hindi ako pumunta, hindi ako sumagot, nandun ako 2 beses, wala ni isang tanong sa akin. Kasi, hindi sila handa na magtanong sa akin. Wala ako sa script na binabasa nila. Pangalawa, kahit pa man na alam ko na fishing expedition yon ng ebidensya, nandun pa rin ako. Umupo pa rin ako, nagpakita pa rin ako sa kanila para makita ng taong bayan na pumunta ang Vice President. Pero kasi, mahaba yung timeline ng mga pangyayari para ko masabi sa inyo at para maipakita ko sa inyo kung paano nila
dinevelop yung impeachment Yun. at yung mga sinasabi nilang ebidensya nila. So kung okay lang sa inyo, simulan ko siya sa Yari. May 11, Yun, dapat malaman natin yan. 2023. Oo. Ito yung pinakaunang binanggit ng Makabayan Block, ang confidential funds. Sabi nila, kapag daw ako ay naging NTF-LCAC Vice Chair, ay makakahawak daw ako or makakakontrol daw ako ng mas marami pang confidential funds. So, as early as May 11, 2023, nakikita nyo may script na sila. Bakit ba ayaw ako ng Makabayan? So, explain ko lang sa inyo. Kasi sa trabaho ko doon sa Davao City bilang mayor noon, yung programa namin na Peace 911, yung programa na nagtapos sa insurhensiya doon sa Paquibato District ng Davao City, tinarget talaga namin yung mga party list groups na alam namin at may ebidensya siya na meron silang linked sa CPP, NPA, NDF. At ito Kaya yung naman pala. Makabayan Block. Sasabihin man nilang red tagging yan, hindi totoo. May ebidensya na merong mga members, ang mga Makabayan Block, na galing sa kanila papunta sa NPA. Minsan nga, marami ang nagsasabi, yung mga dating rebelde, na-recruit sila galing doon sa By the way, mga ka-reaction, part 2 po ito ng ating part 1, ha? Baka ito po yung kadugtong nung video kanina. Kung hindi pa po ninyo napapanood yung part 1, Yan, okay. nandiyan po sa baba yung part 1. Ito po yung part 2, mga ka-reaction. Maganda rin po yung part 1, mga ka-reaction. Ito po yung part 2. Makabayan Block ng mga party list groups. So sumunod nun ay August 8, 2023. Sinabi na ni Franz Castro, sabi niya, OVP's 500 million in confidential funds should be realigned to PCG. So nung sinabi niya yon, napaisip ako, sabi ko, ang Makabayan Block, friendly sila sa administration. 'Di ba? Hindi naman sila Makabayan Block, wala sa kanila yung prinsipyo ngayon ng korupsyon ng administration hindi nila nilalabanan yon. So nung nakita ko na nagsalita si Franz Castro kontra sa isang cabinet secretary, sa isang kaalyado ng administrasyon, naisip ko, may go signal ito na May go signal. kalabanin niya yung dalawang opisina. So merong nagsabi sa kanya na okay lang atakihin mo yung cabinet secretary namin at yung kaalyado namin. So doon ko unang nakita, sabi ko papakialaman nila yung budget. Sumunod noon, nung August 24, 2023, makikita ninyo sa timeline, nagsabi na sila, kailangan investigahan yung 125 million na confidential funds. Sumunod noon, August 25, one day after, sinabi nila, may impeachment complaint kami kay Inday Sara sa confidential funds. Sumunod noon, August 26, 2023, sinabi ni Franz Castro, premature yung impeachment complaint. Kasi, babalik tayo, walang ebidensya ng pagkakamali. Walang ebidensya ng korupsyon. Wala silang makitang mali sa paggamit ng pera. Sumunod noon, August 29, 2023, Makabayan Block vows to question Sara Duterte over confidential fund use. So makita mo na dito, naghahanda sila para sa budget hearing at yung mga tanong nila doon. Pagkatapos nito, makikita nyo, September 4, 2023, Makabayan Block, why 2.3 billion ang budget? Bakit daw 2.3 billion ang budget ng Office of the Vice President? Nung nag-appear si Franz Castro sa hearing ng Commission on Audit, sumunod na araw nun, September, or a few days after, September 14,
lumabas yung unang-unang audit observation memorandum sa confidential funds ng Office of the Vice President. So makita mo yung timeline. Binuksan nila yung usapan ng confidential funds. Pagkatapos, kinestyon nila bakit may confidential funds. Ngayon, dahil sabi niya, still premature. Nagsalita sila sa hearing ng COA at yung COA naman nagbigay ng AOM. Ito muna ma'am, question muna tayo. Doon muna tayo sa first part. Kasi So ayan mga kababayan, no? Talagang grabe, detalyado ni BP Sara ha? Ang pagpapaliwanag kung papaano po ito nagsimula lahat mga kababayan. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below mga kababayan at syempre huwag mong kalimutang i-like at mag-subscribe na rin po mga kababayan. Maraming salamat po.